Treasure hunting weekend mga katiyats, kami ay pupunta sa isang site. Merong nag-request sa atin na atin i-survey ang Here kanilang we go site. again, baby. Here we go again. So ito yon. Here we go again with the team. Ayan o. Medyo malayo-layo tong lalakbayin namin eh. Okay, mayroong aso sa bundok. Buti hindi ito nangangagat. At sa unahan pala nito, mayroong mayroong nagniniyog. Kaya hingi muna tayo ng sabaw ng buko. Mayroon dito sa unahan. Ito. Sarap yan kasi walang tubig. So ang puntahan namin ngayon ay yung may mga signs daw doon sa gilid ng creek. Sa gilid ng creek. Kaya ipatingin nila kung mga legit signs ba yun. Ito na lugar, banda sa sur, sa Surigao del Sur ito. Medyo malayo-layo sa lugar ko. Kaya ito, pag dyan, pababa siya eh. Din sa pinakababa nito, mayroong creek. Kaya kapag may creek na hindi natutuyo na creek, ay isa yan sa marker. Ito nangaligo. At sigurado sa... Nangaligo sila. Ito. Hello. Meron palang naliligo ng mga bata dito. So, okay, punta tayo sa unahan ng lugar. So ito'y hexagonal rock na concave yung front. Ayan, biniyak-biyak talaga siya. Sinadya siya na biyak-biyakin. Pinatapyas-tapyas yung gilid. At ito yung itsura. Ito yung itsura niya. Merong letter C. Kaya yan, sa akin decoding ay kung saan nakaharap yung C, doon yun eh. Kaya dito, malaman natin na totoo pala ito na kung saan nakaharap ay nariyan. Ayan o. So dyan, hindi ko yan alam na nariyan eh. Pero ito yung tumambad sa amin ito. Close. Meron siyang dalawang butas sa sa ibabaw niya. Ayan, closed tunnel. So yung letter C na mga hugis na bato na man-made ay talagang totoong nagtuturo siya sa closed tunnel. Ayan o, puno na siya ng lupa. Kaya malaking trabaho ito. Anyway, sila katiyat silang ang bahala dyan. Ang atin ay nahanap na kaagad natin ang isa sa magandang prospect. Okay mga katiyat, so meron akong ibahagi sa inyo na kung sakaling matagpuan nyo ang ganitong bato na hinugis, na ganito ang hugis totoo nga yung ating mga na-decode noon na ang bato na hugis letter C, ganito kasi ang hugis ng bato na yan nakaganyan ito yung C, itong kinapalan ko, yan ang C. Kung saan nakaharap yan ay talagang tunnel pala ito yung closed tunnel ang nasa harap nito, kaya importanteng malaman nyo ito. Ayan direkta talaga yan. Kunin ang sintro ng bato. So ito yung bato na may concave yan eh. So nakaganyan yan ang itsura So kunin lang ang gitna niyan and then i-target doon sa unahan. Eksakto talaga, narito ang kuweba. So kaya pala tong concave ito pala ay
ibig sabihin ay entrance of closed tunnel, yung ganyan. Kasi ginagamit lang natin siya na direksyon. Ngayon nalaman na natin na meron talagang tunnel sa gilid ng bundok, entrance. Kaya kung makakita kayo ng ganito, man-made kasi to, sinisil talaga to na maghugis na ganyan. So tinarget dyan. Hindi ko pa to nakita kanina nilinis na ito na tumambad sa amin. Kanina sa video nagturo lang ako na doon nang linisin na ito yung nakita namin. Puno siya ng ng lupa. Pero siya ay tunnel talaga ng World War II. Yung pag ng hugis na pag ganyan na tunnel. So halimbawa ikaw to na nakatayo dito, yan. Ang kisame ng tunnel ay nagaganyan. Yung parang C na nakataob. Kaya yan, ang ating lesson sa ngayon. Kapag mayroong bato na ganyan, hindi nakaharap yan sa gilid ng bundok. So meron siyang tinuturo, ang gawin nyo, halimbawa hindi pa nakita yung entrance na yan, halimbawa meron pang mga kahoy dyan or mga bato na itinakip. So linisin lang itong portion na to kasi nandyan ang tunnel sa harap nitong marker na ito. Medyo may kalakihan din ng marker, hindi siya mabubuhat. Hindi mabubuhat ng kahit 2 tao. So ang kakaiba kasi sa bato na ito ay tinapyas. Talagang tinapyas yung dito, saka yung dito kinorte siya na C na ganyan. Kaya kung tingnan natin yan, sa analysis ko nakaganyan yan eh. Parang meron siyang angle, nakaganyan, angle of vision. Totoo nga, ito sentro na sentro talaga eh. Sentro na sentro talaga ang entrance to the tunnel. Hindi yan cave, yan ay man-made tunnel ng World War II ng Hapon. Meron akong video niyan sa yung doon sa Banban na tunnel, ganyan din sa gilid ng bundok. Close din yan, close din yung sa Banban na ipapakita ko yun siguro by next week. So ganyan talaga ang tunnel nila. Ngayon, ang problema nito ay kung baka napasok na ito noon kasi nabuksan na siya bahagya eh. At yung lupa diyan, sa palagay ko ay sa tagal ng panahon ay talagang napupuno siya ng lupa. So eto, atin umpisang i-detect ito gamit ang ating mga ancient tools, ang pendulum at dowsing rod. Sigurado naman na kung merong laman ang loob niyan ay diyan magtuturo yung ating gamit. Kaya eto, welcome pendulum, the pendulum yan sa kanyang pendulum. Maganda na to kapag makakita kayo ng ganitong mga entrance of tunnel, lalo na kapag sarado, maganda. Kapag bukas, walang laman yan. Logic lang yan eh. Kung bukas, hindi nila ilalagyan dyan kasi mapasok ng mga tao. Pero kung sinara, mayroong itinago sa tunnel. Ito ay bukas kasi siya eh, partially bukas. Kaya 50-50 dito na meron pang natira, baka napasok na ito noong 1980s pa. Pero meron siyang detection pa rin, no? Papunta ng loob yung palo ng yung swing ng pendulum. Ayan, kaya detection ay una pa lang yan sa pagtingin kung dapat bang hukayin. Pero kahit na walang detection, ay kailangan buksan nyo ang mga tunnel na ganyan na mga sarado. Kasi ang treasure ay minsan ay meron siyang nilalagay na decoy sa unahan
para doon pupunta yung ating mga detection, mapunta sa decoy. Ayan yung ganyan yung style ng Hapon eh. Halimbawa, nandiyan sa loob ang item, tapos magbaon sila ng decoy sa gilid ng bunganga ng kuweba or ng tunnel para doon tayo maghukay. At kapag natagpuan nyo ang decoy, ano nyo sa malayo, ilipat nyo at i-detect muli para matagpuan yung totoong deposit. So ito, the Invisible Man at ang kanyang dowsing. So ngayong katapusan ng January, meron akong raffle draw. Hindi ko na pinapakita kasi meron na namang sasali na mga scammer. Merong nagme-message sa mga ano ko noon eh, sa mga nanalo na hihingi daw ako ng 700 para ipadala. Hindi ako naghingi kahit piso. Talagang yan ay libre. At kung may tatawag sa inyo na mangingi ng sabihin natin 500 para ipadala ang dowsing, huwag kayo maniwala, kahit piso hindi ako nanghihingi. So merong 5 ang gawin nyo, message ng comment lang kayo. Kasi tinatandaan ko yung yung palaging nag-comment, kinukuha ko yung mga pangalan, and then nasa 100 ka pangalan, yun ang aking bubulahin. Ibubula yung 100, kukuha ko ng 5 lamang. Kung meron na akong 1 million subscribers, pwedeng 20 ka daw singrad kada buwan eh. Ang problema ay napakahina ng ating channel, kaya tulungan nyo ito na lalakas ang channel natin para marami ang makikinabang. Okay, paki-share at paki-subscribe sa ating channel para palagi tayong makapagparapol. Alright, so ito, inumpisahan na namin. Estimate ng ating katiyats ay abutin daw ito ng 1 buwan. Kaya testing lang at malambot nga ang lupa. Ito yung mga nailagay lang siguro dyan. Okay, so right, so hanggang dito lang kami mga katiyats, mga kababayan. Ito ibabalikan din namin kapag usap-usap na ang grupo. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.